Huminto ka muna sa pag-scroll, Taurus. Ngayong gabi, sa isang munting sala sa Maynila, ang pangalan mo'y naging sanhi ng samot-saring bulong, pinahid ni nanay ang tahimik na luha, pinipigilan ni kuya ang pagngalit ng panga, at tumingala si lola mula sa kanyang rosaryo na may misteryosong kislap. Ibinunyag na nila kung ano talaga ang tingin nila sa iyo, at maaaring baligtarin nito ang takbo ng iyong pag-ibig, pati ng iyong kapalaran, sa isang kisap mata. Kapag narinig mo kahit isang pangungusap ng usapang iyon, malalaman mo kung paano makuha ang kanilang basbas, mapalapit ang kanilang puso, at buksan ang bawat nakasarang pinto tungo sa biglaang kasaganaan. I-play mo na ngayon, bago tuluyang magsara ang kosmikong bintanang ito ngayong araw at magpakailanman. Kumusta, mga kaibigan, maligayang pagbabalik sa channel na ginagawang mga pabulong sa gabi ang iyong Cosmic Roadmap. Kung bago ka rito, pindutin ang subscribe at ang kampanilya para hindi ka na muling paghintay ng universo. Ngayong gabi, susuong tayo sa matigas ang ulo, ngunit malaki ang pusong mundo ng Taurus at sa iisang pagtitipon na maaaring bumuo o sumira ng iyong kapalaran. Isipin mo ang isang siksikang hapagkainan, mainit na usok ng adobo ang bumabalot sa hangin, habang nakatuon ang mga mata ng pamilya sa iisang tanong, tinatanggap ba nila ang pag-ibig na iniaalay mo? Sa susunod na ilang minuto, bubuin natin ang bawat buntong hininga, ngiti, at pabulong na komento mula sa usapang iyon, isasalin ang mga ito sa malinaw na senyales mula kay Venus, at ibubunyag ang isang payak na ritual tuwing Biyernes ng gabi na mag-aanyaya ng kanilang basbas at magpaparami ng iyong swerte. Manatili ka hanggang sa huling segundo, dito mismo ngayon. May isang di nakikitang desisyong unti-unting nag-iba ng enerhiya sa paligid mo, at ang mauna rito ang maaaring maging pinakamaikling daan na hinihintay ng iyong puso at bulsa. Eksena 1, tawag ni nanay. Camera opens on a soft-lit kitchen at 8:07 minutugal. The wall clock ticks louder than usual, and the scent of fresh adobo clings to the air. Tagapagsalaysay ikaw. Isipin mo ito, Taurus, lumabas sandali ang minamahal mo para sagutin ang isang video call. Sa sandaling mapuno ng mukha ni nanay ang screen, biglang nagbago ang atmosfera, kalahati pag-aalala, kalahati walang kondisyong pag-ibig, lahat pulso Pinoy. Rinig mo ang kalansing ng mga plato sa likuran, isang na nakatune sa mga replay ng teleserye, at saka pumaimbabaw ang boses niya. Nanay, anak, kumusta na kayo? Sigurado ka ba sa taong yan? Hindi pa binabanggit ang pangalan mo, pero bawat pantig ay diretsong nakaturo sa iyo. Taurus ka, nasasakupan ni Venus, tapat hanggang sa pagkamalihim, ngunit ang pag-aalala ni nanay ay tumatagos sa iyong makalupang kumpiyansa. Pinapantayan ng kapareha mo ang paghinga, nakikita mo ito sa maliit na refleksyon sa salamin ng cellphone. Tagapagsalaysay ikaw. Ang puso ng Taurus ay naghahangad ng kasiguruhan, pero ang mga Filipino moms ay naghahanap ng katiyakan, sinusukat nila ang pag-ibig sa tulong-tulong at sa sabayang pagkain. Kaya sumagot ang iyong kapareha nang nanginginig ang boses sa Taglish. Ma, siya ang nagpapakalma sa mundo ko. Kahit anong bagyo, tahimik kapag kasama ko siya. Sandaling tumigil si nanay, lumingon sa kalan. Binawasan niya ang apoy sa kumukulong palayok, parang ang paghina ng apoy ay makatutulong din sa paghupa ng kanyang kaba. Pinahid niya ang luha na kalahati pa lang ang bagsak. Doon mo naunawaan na hindi ka nila hinuhusgahan, natatakot lang silang masaktan ang anak nila. Malumanay na kalansing ng ceramic na takip, mahinang buntong hininga. Tagapagsalaysay ikaw. Taurus, huwag kalimutan, acts of service ang love language mo, at yan din ang Pinoy na paraan ng pagsabing mahal kita. Habang nakikinig si nanay, nag-aalay ng ebidensya ang kapareha mo higit pa sa mga salita. Ma, naalala mo yung scholarship form na kailangan mo? Siya ang tumulong mag-print at maglakad sa City Hall. Hindi lang niya ako mahal, mahal ka rin niya. Umangat ang mga kilay ni nanay, unti-unting natuyo ang pag-aalinlangan at napalitan ng paghanga. Idiniin pa niya ang telepono sa mukha at ibinulong. Nanay, mahina, kung ganyan kalaki ang puso niya, bakit hindi mo siya isama sa Noche Buena? Ang paanyayang iyon ay tila bukang liwayway sa gitna ng gabi ng mga alinlangan, dahil sa bahay ng Pilipino, hindi lang hapunan ang Noche Buena, rites of passage ito. Kapag tinanggap ka sa Disyembre 24, pamilya ka na. Tagapagsalaysay ikaw. Ngunit bago tuluyang manahan ang pag-asa, muling bumalik ang kaba. Nanay, pero anak, mabigat ang mundo ngayon. May trabaho ba siya? May plano ba kayo kung sakaling? Channeling the steady heart of a Taurus, sumagot ang kapareha mo ng buong panatag.
Ma, may savings kami, naka-invest na rin siya sa small business, at lagi niyang inuuna ang pamilya. Hindi mo kami kailangang alalahanin. Huminga ng malalim si nanay, yung mahabang buntong hiningang parang kalahating nasagot na dasal. Hinalikan niya ang screen ng telepono, binigkas ang basbas sa kumpas ng Aba Ginoong Maria, saka nagsabi. Sige, anak. Pero dalhin mo siyang bakasyon dito sa probinsya. Gusto ko siyang makilala ng harapan. Tagapagsalaysay ikaw. Matapos ang tawag, sandaling sumandal ang kapareha mo sa pintuan ng kusina, mahigpit na yakap ang telepono na parabang relikya. Sa labas, humahalo ang busina ng jeepney at huni ng karaoke sa gabi, ngunit sa loob ng kusinang iyon, may bagong sinulid ng pagtanggap na unti-unting tumatahi ng bagong kapalaran. Kay takeaway para sa bawat Taurus na nanonood. Ang pagpapasikat kay nanay ay hindi tungkol sa matatamis na talumpati, ito ay nakasalalay sa consistency, pagtulong sa mga papeles, pag-aalala sa kanyang check-up, at pagdalo sa hapagkainan kahit pagod ka. Kapag naangkla mo ang kanyang mga takot, binubuksan mo ang isang tarangkahan na kahit anong astrological transit ay hindi kayang ipasara. Eksena 2, babala ni Kuya. Camera drifts past basketball courts and parked tricycles hanggang sa huminto sa isang sari-sari store na pintado ng matingkad na turkesa. Umaalinggaw ang katahimikan sa tuktok ng plastik na garapon ng candy, habang mahinang bumubulong ang kalawangin na karaoke sa likuran. Tagapagsalaysay ikaw. Taurus, dito sinusubok ang reputasyon, sa tindahang kanto, ground zero ng bawat tsismis mula Maynila hanggang Mindoro. Dumarating ang iyong kapareha, hinalpa mula sa tawag ni nanay, at nadatnan si kuya na nakasandal sa tumpok ng kahong soft drinks, nakapulupot ang mga braso na parang barikada. Kuya, nakataas ang kilay, so, ikaw yung dahilan kung bakit late na siya umuwi. Kalahating biro, kalahating banta ang timbre, tanda ng nakatatandang kapatid na sobrang sanay na sa heartbreaks para matawa ng lubusan. Ihinagis niya ang barya sa tinderong kumuha ng Royal True Orange, pinukpok ang takip ng hindi inaalis ang tingin. Tagapagsalaysay ikaw. Madalang magalit ang enerhiya ng Taurus, pero matindi kapag nasaling. Ngayon, kailangang manaig ang hinahon. Magalang na paliwanag ng iyong kapareha sa Taglish. Kuya, hindi niya ako pinipilit, kami ang may pinanindigan. Gusto ko lang talaga yung tao, ayokong sirain yung tiwalan nyo. Humigot si kuya, pinahid ang labi sa likod ng kamay, saka itinuro ang plastic na monoblock chair sa tabi, di sinabing paanyaya sa isang verbal sparring match. Sinimulan niya ang pangkaraniwang tanong ng bawat Pinoy na kuya. Kuya, ano bang trabaho niya? Kapareha, digital marketer, remote setup, steady income. Kuya, may bisyo ba? Kapareha, no vices, kuya, unless cap counts. Kuya, paano kung pumalya ang sweldo? May ipon ba? Kapareha, may emergency fund, saka naghuhulog ng insurance. We're planning, not guessing. Tumango si kuya, humanga pero hindi pa kumbinsido. Ikinakatok niya ang bibig ng bote sa mesa, ginagawang metronome ng tensyon, bago ibinagsak ang pinakamahalagang tanong ng bawat panganay. Kuya, kung sakaling magkaproblema, handa ka bang sumagot hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya? Tagapagsalaysay ikaw. Nasa puntong ito ang diwa ng pagkakuya, ang pag-ibig ay pambarkada, at ang responsibilidad ay kumakalat na parang alon sa Laguna de Bay. Kumislap ang katapatan ng Taurus, tumutok ang kapareha mo sa mga mata ni kuya. Kuya, kung kailangan ng tulong sa tuition ni Bunso o gamot ni Lola, hindi ako tatalikod. Hindi ko man malutas lahat pero hindi ko rin iwan. Luminaw ang tingin ni kuya. Dumaan ang isang jeepney, pinatutugtog ang klakson na himig ng pang-araw-araw na pakikibaka. Inabot niya sa kapareha mo ang ikalawang Royal True Orange, ang di-opisyal na tratado ng pag-apruba. Pero may isang huling rite of passage. Kuya, nakangisi Sabado ngayon. Barangay Liga mamaya sa covered court. Salang ka. Tingnan natin kung kaya mo ang full court press. Tagapagsalaysay ikaw. Tanggap ang hamon. Para sa isang Taurus, likas ang tiyaga, basketball sa ilalim ng tropikal na init. Oportunidad iyon para patunayan ang tibay ng walang kahit isang madamdaming talumpati. Bumababa ang araw, binuburdahan ng kahel na guhit ang mga bubong na yero. Sa unang sipol, sinusukat ng teammates ni Kuya ang bagong salta, ngunit si Kuya mismo ay napangiti, may halong pag-asa, halos pagmamalaki. Kay takeaway para sa bawat Taurus na nanonood. Sinusubok ng pamilyang Pilipino ang pag-ibig sa pamamagitan ng pakikisama,
ang kakayahan mong sumipot, pawisan kasama nila, at tumawa sa parehong payak na espasyong tinatawag nilang tahanan. Hindi ito tungkol sa engrandeng romantikong kilos kundi sa pinagsaluhang Gatorade, mga galos sa tuhod, at sa respeto na kinikita mo isang rebound sa bawat pagkakataon. Fade out sa tunog ng dribble at malayong hiyawan. Susunod, papasok tayo sa tahimik na sala kung saan ang luhang pinigil ni Lola ang magbibigay ng huling pasya sa iyong forever. Eksena 3, Luha ni Lola. Interior, 8 oras 45 minuto uwe isang lamparang may kabibe, kapis shell, ang nagliliwanag sa ibabaw ng kinakalawang na altar na gawa sa mahogany. Sa labas ng malambot nitong liwanag, nakahanay sa dingding ang mga naka-frame na litrato ng kasal at kupas na diploma, tahimik na mga saksi. Maingay na umiikot ng mabagal ang electric fan, sa bawat ikatlong pasada, bahagya nitong itinaas ang lace curtain at inanyayahan ang halimuyak ng sampagita mula sa hardin. Tagapagsalaysay ikaw. Taurus, walang mas lalalim pa sa kaluluwa ng Pilipino kaysa sa katahimikan ng isang lola. Inihahatid ka ng iyong kapareha sa sala, maingat na naiwan ang mga sapatos sa may pintuan. Naroon si Lola, pilak ang buhok na pinagtalang ng simpleng suklay, dumudulas sa daliri ang mga butil ng rosaryo sa sanay na kumpas. Nakamute ang ngunit ang bughaw nitong liwanag ay kumikislap sa pisngi ni Lola na tila dapit hapon sa mahinahong tubig. Hindi pa siya tumitingin, ngunit nagsalita, ibang himpapawid na hina, mas mahina pa sa pagsirit ng kandila. Lola, alam ko, anak, mahal mo siya. Pero handa ka na ba sa bigat ng salitang habang buhay? Nakabitin ang tanong na parang usok ng insenso. Lumuhod ang iyong kapareha sa tabi ng yantok na upuan, hinawakan ang kamay ni Lola gamit ang dalawa nilang kamay, umaalon ang paniniwalang Taurus sa matatag na pagkakahawak. Kapareha, mahina, Lo, nakita mo naman, hindi niya ako iniiwan kahit magulo. Kapag kasama ko siya, parang bumabagal ang mundo at humihinga ng maluwag. Sa wakas ay tuminala si Lola. Kumikislap ang mga mata niya, sumasalamin hindi lang sa lamparang ilaw kundi sa mga dekada ng alaala, mga panahong lumikas sa digmaan, mga panahon ng bagyo, at ang hindi malilimutang pag-ibig niya kay Lolo. Ngayon naka-frame sa sepia sa likuran niya. Huminga siya, baga na sanay na sa amoy ng camphorated oil at mga gabi ng nobena, at pinakawalan ang isang luha na gumuhit sa kurba ng kanyang pisngi. Lola, panginginig ang tinig, naalala ko yung gabi bago kami ikasal ng lolo mo. Wala kaming alahas, pero may pangako siyang hindi natitinag. Lahat ng bagyo'y hinarap namin dahil matigas ang ulo niya, pero mas matigas ang pagmamahal. Tagapagsalaysay ikaw. Ayan na, ang sinulid sa pagitan ng earth sign na Taurus at ng pundasyong tapat ng nakaraang henerasyon. Nakikita ni Lola, nararamdaman niya sa tahimik na lakas na nagmumula sa inyo. Kinuha niya ang maliit na bote ng aceite de manzanilla, dinampian ng patak ang hinlalaki, at gumuhit ng krus sa noo ng iyong kapareha. Lola, kung totoo ang tibok ng puso mo, ipaglaban mo. Pero tandaan mo, pag sinabi mong, hindi yan ginigit-git ng oras, binabantayan yan ng Panginoon. Ngayon, humarap siya sa iyo, unang direktang tingin, matalim ngunit maamo, tila sinusuri ang kaluluwa mo kung may lamat. Bahagya kang yumuko, ang universal na kilos ng paggalang ng Pilipino. Tumango si Lola, maliit, madiin, saka inilagay ang rosaryo sa nakabukas mong palad. Lola, sa tuwing dudulas ang loob mo, dasalin mo yan. Hindi ka lang humihiling para sa inyo, humihiling ka para sa lahat ng lahing isisilang pa. Tumahimik ang paligid. Pati ang fan ay tila tumigil bilang pag-alang. Sa labas, may tricycle na sumabog ang tambutso, ikinagulat ng tahol ng mga aso, sa loob, yumukod ang oras. Tagapagsalaysay ikaw. Taurus, ito ang iyong cosmic checkpoint. Sa kulturang Pilipino, ang matatanda ay mga buhay na orakulo, kapag umiyak sila, nakikinig ang langit. Ang luha ni Lola ay parehong babala at basbas, magmahal ka ng maalab, ngunit magmahal ka ng pamatagalan. Konsistensi ang iyong superpower, gamitin mo ito para gawing pamana, higit pa sa tibay ng mahogany, ang marupok na pangakong ito. Dahan-dahang lumalayo ang kamera habang ipinagpapatuloy ni Lola ang pagrorosaryo. Ang mga labi bumubuo ng tahimik na abagi noong Maria. Sumisingit ang malambot na instrumental na tugtugin. Teaser para sa susunod na segment. Manatiling nakatutok, dahil matapos ang hatol ni Lola, lilipat tayo mula sa drama ng pamilya patungo sa datos ng bituin. Sa Reflection & Analysis section, isa-isa nating susuriin kung paano pinalalaki ng Venus at ng paparating na mga lunar transit ang bawat salitang binitawan ngayong gabi.
At ibubunyag ang eksaktong mga petsang maaaring magselyo ng iyong happily ever after. Pagmumuni-muni ampersand pagsusuri, ano talaga ang sinasabi ng mga bituin? Maaliwalas na ambiyenteng tugtugin habang umiikot ng dahan-dahan sa screen ang isang digital star map. Tagapagsalaysay ikaw. Ayos, Taurus, lumayo muna tayo sa dramang pampamilya at lumipad hanggang sa cosmic control room. Bawat buntong hininga ni nanay, bawat hamon ni kuya, at bawat luha ni lola ngayong gabi ay yumayanig sa parehong alon ng iyong ruling planet na si Venus, na kasalukuyang naglalakbay sa Cancer, isang senyales na uhaw sa pamilya, seguridad, at ugat ng ninuno. Kaya hindi nakatakatakang itinanghal ng universo ang pagpupulong na ito ngayon. Tignan mo ang chart, bumubuo si Venus ng trine kay Saturn sa Pisces ngayong linggo. Ano nang ibig sabihin? Usapang commitment na tumatatak. Ang basbas ni Lola gamit ang rosaryo ay hindi lang sentimental, ito ang tatak ni Saturn para sa pamatagalan, hinahamon kang ituring ang pag-ibig bilang pamana, hindi libangan. Susunod, ang buwan, ang iyong emosyonal na weather app, ay papalaki patungong first quarter sa Scorpio. Iyan ang hatak-hatakan sa pagitan ng ginhawa, Taurus, at malalim na pagbabago, Scorpio. Iyan din ang dahilan kung bakit full court press, ang banat ni Kuya, sinasalamin niya ang langit, sinusubok kung makakalangoy ang iyong matatag na earth energy sa tubig ng kahinaan ng hindi nalulunod. At huwag kalimutan si Jupiter na nakahilata sa Gemini, na ginagawang buhay na buhay ang tapat na usapan. Kaya naman tila walang tigil ngunit nakapagpapalaya ang mga tanong ni nanay, gusto ni Jupiter na mailatag ang katotohanan para may puwang ang mga biyaya. Mga maaring gawin. 3-day window, mula 48 oras bago hanggang 24 oras matapos ang Scorpio first quarter, panatilihing bukas ang komunikasyon. Sagutin ang bawat text ng pamilya, pati na ang chain messages. Sa ilalim ng lunar pressure, nagiging patunay ng pagiging maaasahan ang mabilis na tugon. Venus-Saturn Pact, patibayin ang konkretong pangako ngayong linggo. Maaaring mag-book ng biyahe pauwi para sa Pasko o magbukas ng joint savings account. Ginagantimpalaan ng Cosmos ang tiyak na plano, hindi malabong intensyon. Jupiter Boost, magbahagi ng isang tapat na kwento tungkol sa iyong pagkabata sa pamilya. Vulnerability panandang pandagdag Jupiter, katumbas equals mas pinabilis na tiwala. Patnubay sa ritual, Biyernes ng Venus, rosas na kandila panandang pandagdag rose quartz. Eksena, maayos na hapagkainan, 9 oras yath ng Biyernes, yendi panandang pandagdag 8. Tahimik ang bahay, maririnig sa malayo ang banayad na ugong ng videoke. Mga kakailanganin mo. Isang rosas na kandila sa gisag ni Venus at ng walang kondisyong pag-ibig. 2, maliit na piraso ng rose quartz, kahit yung 50 na tumbler sa Divisoria, ang tunay na kapangyarihan ay nasa iyong focus. 3, puti ng plato na may 3 kurot ng hilaw na bigas, alay para sa mga ninuno. 4, nakaprint na larawan ni nanay, kuya, o lola, kung sino man ang pinakamahirap hinga ng pagsang-ayon. 5, optional, 1 tasa ng mainit na salabat para pakalmahin ang nerbiyos ng earth sign. Ang 5 hakbang na ritual. Hakbang 1, linisin ang espasyo. Maingat na walisin ang sahig ng pakaliwa pakanan habang pabulong na sinasabi, linisin ko ang daan para sa bagong biyaya. Buksan ang bintana sa loob ng 30 segundo at hayaang tangayin ng hangin ng lungsod ang mga duda. Hakbang 2, sindihan at ialin. Ilagay ang rosas na kandila sa gitna ng plato. Palibutan ito ng bigas sa maayos na bilog upang bumuo ng minimandala ng kasaganaan. Sindihan ang mitsa at banggitin. Sa apoy na ito, ang pag-ibig ko'y hindi basta-basta, kundi buo at handang maging tahanan. Hakbang 3, tibok ng puso ni Venus. Hawakan ang rose quartz sa tapat ng puso. Huminga ng 4 tandang bawas 4 tandang bawas 4, inhale 4, hold 4, exhale 4, ng 3 ulit. Damhin ang init sa dibdib na parabang adobong dahan-dahang kumukulo. Isipin mong lumalambot ang mga alalahanin ni nanay, bumababa ang bantay ni kuya, at lumalapad ang ngiti ni lola. Hakbang 4, pasalitang alay. Ilatag ang larawan ng pamilya sa tabi ng kandila. Tumingin sa kanilang mga mata at banggitin sa taglish. Hindi ko po kayo papangakuan ng perpektong buhay, pero pangako ko, bibigyan ko siya ng bahay sa aking puso na hindi matitinag ng bagyo. Ito'y sinasilyuhan ko ngayon. Idampi ang quartz sa larawan bilang simbolikong handshake. Hakbang 5, selyo at pangalagaan.
Hayaan ang kandila na umilaw ng hindi bababa sa 22 minuto, master number ni Venus para sa partnership. Paghihimlayin, huwag hipan, gamitin ang dulo ng mitsa na nalambutan ng wax para dumikit ng bahagya sa likod ng larawan na parang di nakikitang pandikit. Isilid ang larawan sa ilalim ng iyong unan sa loob ng 7 gabi, tuwing madaling araw bago bumangon, bigkasin. Salamat sa bendisyon. Mga afirmasyon at biswal na paglilik, dasal at pintigdi. Eksena, mabagal na drone shot sa Esmeraldang baybayin ng Palawan, ang mga alon ay umiindayog sa ritmo ng pintig ng puso. Tagapagsalaysay ikaw. Ipikit mo ang iyong mga mata, Taurus. Isipin mong nakatayo ka ng nakapapaa sa malasutlang puting buhangin, mainit-init ang tubig na parang bagong timplang sa labat. Bawat papalapit na alon ay binubulong ang pangalan mo, bawat pag-atras nito ay nagdadala palayo sa mga pagdududa ni nanay, sa mga pagsubok ni kuya, sa mga luha ni lola. Huminga ka ng malalim sa ilong, pigilin sa 4 na bilang, saka ilabas sa 4. Sa bawat pagbuga, likhain sa isip ang malambot na rosas na liwanag na ipinipinta ni Venus sa iyong paligid, isang personal na kalasag ng katatagan at pag-ibig. Ngayon, ilagay ang kamay sa ibabaw ng puso at ulitin mo, malakas kung maaari, sa Taglish para ramdam na ramdam mo. Buong-buo ang loob ko, hindi ako matitinad. Ang aking pag-ibig ay tahanan, hindi bagyo. Tinatanggap ko ang bendisyon ng pamilya ngayon na. Sa bawat hakbang, umaayon ang bituin, umaamo ang mundo. Isalarawan si nanay na nakangiti habang dinadagdagan ng sabaw ang pinggan mo, si kuya na kumakampay sa balikat mo pagkatapos ng panalong rebound, at si lola na marahang bumubulong ng mabuti habang isinusukbit ang rosaryo sa iyong palad. Damhin mong umaangat ang kanilang pagtanggap na parang liwanag ng araw na sumisilay sa tahimik na bukirin sa probinsya. Selyuhan ang eksena sa isip sa pamamagitan ng isang dambuhalang arko ng rose quartz sa unahan. Lumakad ka rito. Sa kabila nito ay isang hapagkainan kung saan bawat upuan ay may nakaukit na pangalan mo sa ginintuang sulat. Narito ang lugar mo ngayon, bukas, habang buhay. Wasakin ang mga mito, Kuya Google Iya Astrology. Bago tayo matapos, linawin muna natin ang usapan, mas mabilis pa sa higop ng higanteng pamaypay kapag brownout. Narito ang 5 pinakakaraniwang tanong ng mga Pinoy kapag narinig nila ang Taurus, Venus, o Moon in Scorpio. 1. Di ba bawal yan sa Katoliko? Astrology ay tool, hindi relihiyon. Parang ways lang yan, may ruta kang nakikita, pero ikaw pa rin ang magdedesisyon kung saan liliko. Manibela mo pa rin ang pananampalataya, ilaw trapiko lang ang mga bituin. 2. Pwede bang malasin kung mali ang ritual? Hindi. Intent teknika. Kung taos puso ka, di ka isusumpa ng kandilang nakatagilid. Sabi nga ni Lola, ang dasal, kahit balubaluktot, umaabot pa rin sa langit. 3. Bakit Taglish? Dapat pure Filipino o English lang? Enerhiya ang wika. Taglish ang tunay na usapang Pinoy, mainit, flexible, punang kilig. Kapag naintindihan ng puso, mas dumadali ang sagot ng kosmos, parang taho tuwing linggo, dulas lang. 4. Kung naka-retrograde si Mercury, break up na agad? Kalma. Review period lang ang retrograde, hindi automatic heartbreak notice. Gamitin mo para double-check ang plano, basahin ulit ang kontrata, at sanayin ang pasensya, mga skill na master na ng matatag na Tauro. 5. Totoohanang lucky dates ba yan o pampalubag-loob lang? Tingnan mo ang receipts, maraming viewers ang nakakuha ng biglang job offer, nagkaayos ang pamilya, at pati lottery wins matapos ialin ang aksyon sa astro calendar. Coincidence? Siguro. Pero libre naman ang timtable at malaki ang upside, so bakit di sakyan ang alon? Tagapagsalaysay ikaw. Bottom line, hindi pagtaka sa responsibilidad ang astrology, ischedule ito ng katapangan. Gamitin ang mga sagot na to para tahimik na mapatahimik ang mga skeptic, mahinahong Pinoy style, at mag-focus sa totoong premyo. Isang love story na mas malalim pa sa siglong tandang puno ng mangga at bendisyonan ng pamilya at ng mga bituin. Siri panandang pandagdag outro, ay share mo kung ramdam mo. Tagapagsalaysay ikaw. At yan, Taurus, ang kumpletong cosmic blueprint, mula sa luha ni nanay hanggang sa rosaryo ni Lola, mula sa pangakong rosas na kandila hanggang sa mga astropetsang kritikal. Kung kahit isang linya ngayong gabi ang nagpabilis ng tibok ng puso mo, gawin agad ang 3 simpleng hakbang habang sariwa pa ang enerhiya.
Pindutin ang like para malaman ng algorithm at ng universo na handa kang tumanggap ng mas maraming biyaya. 2. Subscribe at itap ang kampanilya. Venus man ang may pabor sa Biyernes, si YouTube naman ay pabor sa consistency. Ayaw mong maiwan sa susunod nating ritual drop. 3. Comment sa ibaba ng mantra na tinatanggap ay Venhi Bendisyon, ay type mo ng naka-caps para ramdam ng bituin ang seryoso mong vibes. Bonus, ay share ang video sa Yeezy o Family Viber thread. Di mo alam kung aling kuya, aling lola, o aling Taurus heart ang naghihintay ng senyas ngayong gabi. Sneak peek. Sa susunod na linggo, sisid tayo sa Scorpio, the 4 words that unlock hidden wealth, perpektong kapairs sa family first focus natin ngayon. Siguraduhin mong nakahanda ang birth chart mo at may extra stick ng insenso sa tabi.